Si Eds talaga guys, mararamdaman mo si Eds pag pag malungkot, saka masaya. Ramdam mo kay Eds. Ayun. Actually guys, nakita din natin yun. Naramdaman natin mula kay Eds. Kahit pa paano, kumbaga, sabihin natin may tampo. No, yan. Pero guys, gaya ng nabanggit ni Kalingap Edo, kung nagtatampo man ako, mabilis mawala yun. No? Kasi nga, hindi niya kayang tiisin yung kanyang kapartner, hindi niya kayang tiisin yung babaeng espesyal para sa kanya. Although, consider natin guys na kahit paano po si Kalingap Edo ay kumbaga nagtampo, nasaktan din, no? Pero tapos na po yun. Sa side ni Kalingap Edo, it's done, tapos na po. Pero bakit hanggang sa kasalukuyan, tayong mga taga-subaybay, no, tayong mga manunod ay hindi pa rin makaget over. Pilit pa rin na kumbaga ibinabato, no, kay Bibi Fiancé yung ganitong issue actually. At wag po nating sasabihan guys na plastic si Bibi Fiancé. No, wag nating sasabihin yan guys. Kasi doon mismo sa bahagi na kung saan ay humihingi ng dispensa, nag-apologize si Bibi Fiancé sa kanyang hubby. Naramdaman natin yung kanyang pagiging sincero. Si Bob yung nandyan sa harap mo habang nagsasalita. Ako nga, pangit rin ang pagkasalita ko dun. Talagang kinabahan din ako guys. So, yun. Pero ano lang naman yun. Huwag na po nating huwag tayo magalit kay Fiancé, Fiancé ay 17 years old pa lang. Exactly, guys. Bata pa po. Matututo din pa. Ano pa yan? Kumbaga ay there's always room for improvement. Yun. Magalit kayo kung 25 years old na pataas. Yo, what's up guys? Welcome back again sa ating munting YouTube channel. This is Jason Albasan. Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Kumusta po sila? Kumusta ang buong pamilya? Naway nasa mabuti silang kalagayan guys sa mga oras nito. Makalipas gang ilang araw guys to yan sa ribbon cutting ng malaking pabahay, pinakamahal of course ng Team Kalingap, itong pabahay kina Bibi Fiancé. At matatandaan din natin na naging controversial yung speech ni Bibi Fiancé sapagkat nakalimutan niya na pasalamatan guys or isama si Kalingap Edo guys sa mga kanyang pinasalamatan sa kanyang speech at kung saan ay umani ito ng iba't ibang reaction, bashing na rin. At eto guys, panuuri natin yung magiging komento ni Kalingap Rab. So ito yung bibigyan natin ng reaction for today's vlog. But anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagre-reaction sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe, hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga update dito sa ating munting channel guys. So eto na nga, samahan yung manood, mag-react and feel free na mag-iwan guys ng inyong mga komento. Here we go. Congrats kay Fiancé. Pero ito naman ang issue sa EDSI guys. Nakalimutan ni Fiancé yung pasalamatan si Eds. Pero wag na po natin gawing big deal yun. Wag na natin gawing big deal. Kasi sa tingin ko parang parang given na yun for Fiancé. Okay, let's pause for guys. Dito sa sabi ni Kalingap Rab, actually, sabi niya po na given na yun para kay Fiancé. So, ibig sabihin, kampante siya or parang kumbaga, nandun yung kumbaga, unawaan nila guys, ni Kalingap Edo, syempre, Hindi na si Eds iba sa kanya Yun. Si Edo ay napaka-close na nilang masyado. Sa sobrang close, parang nakalimutan na niya na dapat niyang salamatan ba o ano man. Ganito, actually guys, ito yung kumbaga saktong paliwanag doon yan. Kumbaga sobrang kumbaga close nila, sobrang komportable, para sa isa't isa, ay kumbaga nakalimutan na ni Bibi Fiancé guys yan na banggitin sa kanyang speech na mapasalamatan siyempre yung kanyang partner, yung taong kumbaga isa sa naging susi kung bakit napakatagumpay guys ng pag-vlog sa kanila, napakatagumpay ng kanilang tambalan, But of course, itong blessing, syempre guys, sinasabi po natin, isa sa naging susi din, si Kalingap Edo guys, yan. But anyway, itong sinasabi po natin guys, yan, huwag tayong masyadong kumbaga judgmental na sinasabi guys, yan, Si Bibi Fiancé guys, yan, ibang klase yung yung pagharap mo, kasi bigatin dito, bigatin actually yung mga panauhin guys, congresswoman,
gobernador, vice mayor, no? And I think sa dala ng kanyang kumbaga nervous na rin, no? At ay Kuya Val siyempre, no? I think nadala na rin siya ng kanyang pagod. Siyempre, ayon kay kina Kuya Val, guys, ang aga actually nagsimula nung preparasyon nila BB Fiancé, guys. To yan. So, sa muli, no, sinasabi po natin, guys, to yan, wag tayong kumbaga mapag-husga. Wag natin sasabihin, plastic si BB Fiancé, guys. To yan. Kasi nga, ito nga yung paliwanag ni Kalinga Prab, no? Sabi dito ni Kalinga Prab ay masyadong kumbaga komportable, guys, no yan. Komportable, no? Kumbaga yung closest nila ay nandyan, no? At yun, nakalimutan niyang tawag dito. Nakalimutan ni BB Fiancé na mapasalamatan ito sa speech niya mismo. But i-play pa nga natin to, guys. And syempre, naunahan din ng kaba. Ayun. Parang ganun ba? Naunahan ng kaba. Ikaw ba naman, gobernador yung nasa harap? Ito yung sinasabi natin, guys. Hindi basta-basta yung humaharap ka sa camera. Live. Lalo pat kumbaga bigatin din yung mga panauhin, guys, no? Doon sa ribbon cutting po. No? Si Gob yung nandyan sa harap mo habang nagsasalita. Ako nga, pangit rin ang pagkasalita ko dun. Talagang kinabahan din ako, guys. So, yun. Pero ano lang naman yun. Huwag na po nating anuhin. Huwag tayo magalit kay Fiancé, Fiancé ay 17 years old pa lang. Exactly, guys. Bata pa po. Matututo din pa. Ano pa yan? Kumbaga ay, there's always room for improvement. Yun. Magalit kayo kung 25 years old na pataas. Ano pa rin. Guys, exactly na. Guys, dito naman, wag tayo masyadong mapanghusga, yan. Hindi na kinaawa sa bata, syempre, no? Kaya BB Fiancé, hindi na kinaawa dito sa dalagita. Guys, she's just 17, no? Gaya ng nabanggit ni Kalinga Prab, magalit tayo kung mature na siyang mag-isip, no? Magalit tayo kung gano'n na siya kumbaga mature mag-isip, no? Kasi nga, I think, kung hindi man niya mabanggit, no, sa kanyang life, I think, medyo intentional itong sinasabi natin. Guys, but since na sa pagkakataong to, she's just 17. Wala siyang ibang intensyon. It's not her intention, guys, na para, kumbaga, hindi isama sa kanyang mga pinasalamatan, yung kanyang hobby, yung kanyang partner, yung kanyang ka-love team, no? Suportahan natin, guys. Yan. Let's just be thankful. Yung pag-vlog sa kanila ay kumbaga isa sa pinakamatagumpay, guys. Pinakamahal na pabahay, pinakamalaking pabahay, guys, no? Sa kasaysayan ng Team Kalingap. No, sana po ay kumbaga buksan din natin yung ating isipan. Huwag tayo kumbaga palagi sa negatibo, guys. No? Sa last part naman actually, no, ng vlog ni Kalinga Prab sa Tambalang Edge sa part 72. Sa part 72 ay nag-apologize naman po itong si BB Fiancé, no yan. So klarong-klaro naman doon, naramdaman natin yung paglalambing ni BB Fiancé, no, kung paano niya sinusuyo, kung paano siya nag-apologize kay Kalingap Edu, guys, no yan. Tapos itong mga OA, guys, no yan, I'm sorry to say this, guys, no yan. Pero sa mga OA na kapwa natin manunood, guys, no yan, huwag tayo masyadong kumbaga mapanghusga, no? Ulitin natin, hindi intensyon, no? Kaya nga, kumbaga, gumawa ng paraan, meron silang vlog sa last part doon para, kumbaga, no, makapag-apologize kay Eds, to yan. Hindi po ba? So, naway, kumbaga, guys, naway, tantanan na natin yung patungkol sa ganitong issue. Mag-move on tayo, guys, no yan. But then, pay pa nga natin sasabihin ni Kalinga Prab. Maintindihan ko. Pero kung ganyan sa edad ni Fiancé, there's always room for improvement talaga. Yun. Tama yun, no? So, tama yun, guys, no yan. Sinasabi ni Kalinga Prab, there's always room for improvement, guys, no yan. She's just too young, guys, no yan. She's not that matured enough, no, para sa inyong mga expectation po. Although, i-consider natin, guys, na kahit paano po si Kalingap Edu ay kumbaga nagtampo, nasaktan din, no? Pero tapos na po yun. Sa side ni Kalingap Edu, it's done. Tapos na po. Pero bakit hanggang sa kasalukuyan, tayong mga taga-subaybay, no? Tayong mga manunod ay hindi pa rin makaget over. Pilit pa rin na kumbaga ibinabato, no, kay BB Fiancé yung ganitong issue actually. At wag po nating sasabihan, guys, na di umano ay kumbaga plastic si BB Fiancé. No,
Huwag nating sasabihin yan, guys. Kasi doon mismo sa bahagi na kung saan ay humihingi ng dispensa, nag-apologize si Bibi Fiancé sa kanyang hubby. Naramdaman natin yung kanyang pagiging sincero that time. Yan. Play pa natin, guys, to. And over familiarity rin, syempre, si Edu is, hindi na ibang tingin niya, kaya siguro, feeling niya, di na niya parang, Yun. ko, parang ganun yung ano ko dun pakiramdam ko dun. Na, Tama yun actually kasi at and I think nasa ano yan, kumbaga ramdam nila yan, no? Nararamdaman nila yan, gaya ng sinasabi ni Kalinga Prab, yung familiarity, no? Yung parang sabihin natin, sobrang close na nga, nabanggit natin kayo, no? Kapag sobrang close na kayo actually sa isa't isa, no? I think parang ramdam na ni Bibi Fiancé na kumbaga ay understood na to ni Habi, no yan. So I think isa rin yan sa posibleng kumbaga rason, no, na sinasabi ni Bibi Fiancé. I think understood na to ni Habi, no yan, na kumbaga nandiyan yung kanyang pagpapasalamat kasi most of the time, guys, magkasama sila po, no. Yon. So wag na natin, guys, wag tayong magkomento po ng ano. It's time to move on. Wag natin sabihan plastic, guys. Si Bibi Fiancé. Sobrang close na nila, nakalimutan na niyang kasalamatan. Na feeling ko si Eds ay alam na niya kasi na parang ramdam na niya yung mga, kahit di pa sinasabi ni Fiancé, ramdam na ni Eds lahat. Pero ramdam ko rin yung kalungkutan ni Edu. Si Eds talaga, guys, mararamdaman mo si Eds pag pag malungkot saka masaya. Ramdam mo kay Eds. Ayun. Actually, guys, nakita din natin yun. Naramdaman natin mula kay Eds. Kahit pa paano, kumbaga, sabihin natin may tampo, no yan. Pero guys, gaya ng nabanggit ni Kalingap Edo, kung nagtatampo man ako, mabilis mawala yun, no? Kasi nga hindi niya kayang tiisin yung kanyang kapartner, hindi niya kayang tiisin yung babaeng espesyal para sa kanya, no? So ayun, kumbaga naka-move on na actually si Eds. Eto mga na lang, no? Yung mga OA na lang natin ng mga kasamahang manonood na hanggang sa kasulukuyang hindi pa rin nakakapag-move on. Please, mag-move on na tayo, guys, to yan. Sa mukha, di ba? Pero nabilib din naman ako kahit sa mga sinabi niya dun sa vlog, no? Na di naman daw niya talaga yun. Di naman yun ay about sa kanya. Yun. Yun ay about kay Fiancé. Yun ay ang highlight na si Fiancé. Okay, let's pause for a guys. Dito ako mas kumbaga humanga pa kay Kalingap Edo, no, yan. Gaya nga nang nabanggit niya, no, sinasabi niya doon sa vlog na kumbaga it's Fiancé's moment, guys, no, yan. Araw yun ni Fiancé, yung kumbaga highlights ay na kay Fiancé. No? Ganun siya ka supportive, ganun siya ka understanding pagdating dito sa kanyang wifey. No? Gaya ng napakit niya, guys. Sabi niya po, no, yan, kung nagtatampo man ako ay kumbaga mabilis lang, hindi nagtatagal. Ganun siya, guys, sumuporta. Ganun kalawak yung kanyang pag-unawa, no? Pagdating sa kaya Bibi Fiancé. So sana po sa mga manonood, napilit pa rin ipinagsisiksikan yung kanilang komento, guys, na negatibo against kay Bibi Fiancé. Please, tantanan na natin, guys, yan. Mag-move on na tayo, no? Suportahan natin yung programa ng Team Kalingap, no? At Kalingap Edo, guys, ay naka-move on na, no? Although masama yung kanyang pakiramdam, so hanggang sa kasalukuyan, guys, gawa nung sobrang kapaguran din, no? Patungkol dun sa naging event, no? Kasi grabe, matindi yung preparasyon. Halos yata gabi-gabi nandun sila, no? Para mag-monitor, sumuporta kina Bibi Fiancé, guys, no, yan. So, and that's it for today, guys. Naway nagustuhan nyo yung ating pagre-reaction. Sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe. I-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga update dito sa ating munting channel. Yan, at ako po si Jason Albasan. Bye for now. Kita-kits, guys, sa mga susunod pa nating vlogs.